Sige. Amen. Good morning po mga kapatid. Tayo po ba ay masaya ngayong umaga? Okay, it's nice to see you again. Let's all stand up at buksan po natin ang ating mga Biblia. So ito po dapat yung aking pangaral last Sunday afternoon. Pero dahil sobrang haba ng preaching ng umaga, inati po natin. 1 Corinthians chapter 3. It's about, our topic today is about spiritual maturity. At mamayang hapon po, we will talk about the ministries of the Holy Spirit toward believers. So, 1 Corinthians chapter 3. And we will try to explain this verse. Pag nandiyan na po kayo, say amen. Sundan niyo po ako sa inyong mga mata. 1 Corinthians chapter 3, verse number 1 to 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither ye now, yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Let's pray. Father, once again, we thank you for your word. Thank you for what you have done in our life. Thank you for this privilege again. And as we have your word, and give us, Lord, understanding. May the Holy Spirit fill us, and may you help us as we apply this in our personal, individual life. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. It's nice to see you again. At medyo mainit-init kahapon. Sobrang lakas po ba ng ulan dito? Doon sa amin, kumukulog pa. Kumikita at kumukulog. Malakas na malakas ang ulan. Lahat po tayo, nakaranas tayo na magkaroon tayo ng baby. Kung ikaw ay dalaga pa, marahil ikaw ay merong pamangkin, o meron kang pinsan, o meron kang kaibigan na merong baby, o dito sa church nakakita tayo ng baby. And sa una, napakasaya, gusto nating bistahin, gusto nating kargahin, gusto nating hawakan, gusto nating laruin. But masaya magkaroon ng baby. Pero hindi masaya kapag ang baby laging baby habang buhay. O ang bata laging bata habang buhay. Or hanggang dyan lang habang buhay. Kahapon nakikinig ako ng preaching ni Pastor Charles Stanley. Sabi niya, hindi ka pwedeng maging stagnant lang. When you are stagnant, it means papalayo ka na sa Panginoon. Walang, Lord, hindi ako mainit, hindi din ako malamig, stagnant lang ako. No. When you are stagnant, when you are lukewarm Christians, then palayo ka na ng palayo sa Panginoon. And then last time, pinag-usapan natin about realigning our priorities. As Christian, our priority is the Lord, serving Him, adoring Him. And now, nandito tayo sa 1 Corinthians chapter 3, verse number 1. It talks about spiritual maturity. And let's just talk about a little bit kind of background of the 1 Corinthians. Ito pong lugar na to, sila ay situated sa lugar kung saan na parang masasabi natin, napakahirap maging Kristiyano. Bakit? Sila ay puntahan ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang dako ng mundo. Bakit? Meron kasi silang tinatawag na Temple of Diana. At si Diana, yung goddesses na yun, yung Gino-Diyos nila, Goddess of fertility, naniniwala na. Kaya dun sa temple, sila ay maraming mga prostitute, maraming lalaki, babae na prostitute, nagbebenta ng laman, etc. etc. Siyempre, yung crops, yung negosyo ng mga tao that time ay kung ano din yung pinupuntahan nila. So, napaka-immoral. Pwede natin sabihin advanced, napaka-immoral. If you will just search in the internet, it's like the place of Thailand where meron silang tinatawag na red light city, which is unimaginable yung mga activities na ginagawa. And that kind of situation, that kind of a place, ang sinulatan ni Apostol Pablo ng kanyang sulat sa mga mananampalataya na naririto. Kaya makikita natin sa verse number 3, for ye are yet carnal. Sila ay mga karnal. Last time, pinag-aralan natin that if you are not spiritual, you are carnal. You always want to obey yourself. For whereas there is among you envyings, pagkakaigitan, strife,
pagtatalo, divisions, pag-iwahiwalay, are ye not carnal and walk as men. And that is the proof na ang isang Kristiyano ay hindi siya spiritually matured. Siya ay carnal, immature, babes in Christ. And may I tell you, brother and sister, God doesn't want you to be just like that. Hindi gusto ng Panginoon na habang buhay, stagnant, lukewarm, o hindi tayo lumalago. Nais ng Panginoon na tayo ay lumago. Tayo ay maging matured. Tayo ay maging complete, maging spiritual. And what do we mean by that? We will talk about those hindrances. Bakit ba tayo hindi nag-grow bilang isang Christian? Bakit ba ganito pa rin tayo? At dapat i-challenge natin ang sarili natin na tayo ay lumago sa pananampalataya. It is God's purpose for all of us who have faith or faith in Christ. Tayo na nananampalataya sa Panginoon that we become more and more like His Son, the Lord Jesus Christ. Ang mga unsaved, kapag sila ay nasaved, then that's all? No. Hindi tayo naligtas. Hindi tayo nagsosolvining or hindi ka naligtas para pag mapunta ka sa langit and then that's it. No. Kung ang purpose ng kaligtasan natin ay mapunta lang sa langit, edi sana, nung naligtas na tayo, patay na tayo agad. No. Meron kang reason kung bakit ka naligtas at patuloy kang namumuhay bilang isang ligtas na tao, bilang isang nakilala sa Panginoon. What is the purpose? And last time, pinag-aralan natin that the primary purpose why God saved you, because that is, yan ang nakaka-glorify sa Panginoon. You live your life for the Lord. Your salvation, not just to go to heaven, kundi yung buhay natin, mamuhay tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon kung ano ang kalooban niya sa ating buhay. And also, to become more and more like His Son, the Lord Jesus Christ, upang ma-turn tayo into the image of Christ, little by little, maging katulad tayo ng Kristo. Last time, sinare ko sa prayer meeting yung WWJD. Yung 90s, mga Christian, sikat yung WWJD. Nakalagay pa yan sa mga sasakyan nila. May bowler pa yan. Meron pa yan t-shirt. What is WWJD? What would Jesus do? In everything, any circumstances, negative, positive, what would Jesus do? Good times, happy times, what would Jesus do? Praise the Lord. Bad times, what would Jesus do? Ikaw ay napahiya. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ito ang nangyari sa'yo. Ano kaya? Kung si Jesus kaya yun, anong gagawin niya? At kung ano yung gagawin ni Jesus, yun din ang dapat gagawin natin because the goal is you not just to be lukewarm, stagnant, at kung naligtas ka, hindi na nagbagong buhay. No, unti-unti ka, little by little, every day, na-change ang ating image into the image of His Son, our Lord Jesus Christ. His purpose is that we reproduce His life in the lives of those around us. Na makita sa atin, tandaan natin, ang Biblia na binabasa ng mga tao ay hindi yung Biblia na nakasulat sa papel. The Bible that people read is you. Binabasa kanila. Kaya sa Bible sinabi na tayo ay mga living epistles. Ikaw ay buhay na sulat. Binabasa ka ng tao. Kaya minsan maririnig natin, ganito ka pa naman, ganyan. Kasi tinitignan ka nila, obserbahan ka nila. Pero kung makikita ng tao na walang pagkakaiba yung music mo sa music niya, yung culture mo sa culture niya, your way of life, your conversation, how you walk, it's just the same, then walang spiritual maturity, then they will just say, it's just the same. Apostle Paul in Galatians 4 verse 19, he said, "My little children, of whom I travail in birth," it's like, para akong nagdadalang tao, para akong manganganak. For what? Until Christ be formed in you. Kaya nga mga kapatid, we should not expect na ang isang mananampalataya, nasig siya kahapon, nakakilala kay Kristo, and then bukas, bagong buhay na siya, perfect na siya, and then that's it. No. Little by little, kailangan natin maturuan yan, ma-disciple, mabisita, maipag-pray, maisama sa fellowship, masama sa worship, at sa lahat ng mga gawain. In Colossians chapter 1, verse number 28, this is the theme of our Bible College, whom we preach. This is the theme verse of our Bible College, Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary.
whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom. Kung bakit kami nangangaral, kung bakit kami nagtuturo, teaching every man in all wisdom, that, what is the purpose? That we may present, upang maipresent natin, every man, ang mga mananampalataya, perfect, perfecto in Christ Jesus. Now, next slide. What do we mean by perfect? The word perfect in the Bible means having reached its end, complete or mature. And that's our goal, mga kapatid. Ikaw ay maging perfect, not in the sense na hindi ka magkakasala. Mga kapatid, hanggang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, yes, we are saved from the penalty and power of sin, but the presence of sin, we are not yet saved. Kaya nga minsan, ang Bible, sinasabi na ang kaligtasan natin ay hindi pa kompleto sapagkat mula sa presensya ng kasalanan, hindi pa tayo ligtas. We still live in our flesh, where this flesh wants us to do bad things, to do sin. And we live in the system of this world kung saan kaaway ng Diyos ang sistema ng mundo. That's why someday, Jesus Christ will come back just to get us, to save us from the presence of sin. Walang point sa buhay natin na hindi natin pwedeng sabihin na, kahit natutulog, siguro pag natutulog ako, hindi ako nagkakasala nun. Hindi mo sure. Sapagkat, sabi ng Biblia, walang makakapagsabi, kahit tayo mga Kristiyano na, walang sinless perfection. Hanggat nandito pa tayo sa mundo, magkakasala tayo. When we say perfect, doesn't mean di ka magkakasala na. But when we say perfect, complete, mature, nakakaintindi. Ito yung gusto mangyari. You act like what the Lord Jesus Christ. What would Jesus do? You think what the Lord Jesus, you fill your mind with the words of God. You're living in the will of God. Kapag you're praying, kung ano ang kalooban ng Panginoon at pag nireveal sa inyo ng Panginoon, you are willing to do that. That means, ang ibig sabihin niyan, maturity. Present every man perfect in Christ Jesus means building the principle of God's Word into a person's life so that he is equipped to respond any situation with Christ-like attitude. Again, any situation. Madaling maging masaya pag magkakasama tayo. Amen? Kasi nandito tayo, kakamayan, ligaya ng buhay, kapatid, kumusta ka na, ganito ganyan, wala pa rin tubig sa bahay, ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. Pero pag mag-isa ka na, pag nandun ka na sa bahay nyo, at nakikita mo na yung kapitbahay mong nakakainis, mahirap na maging Kristiyano. Kaso nga lang, ganun po talaga ang buhay Kristiyano. Hindi madali, mahirap, pero masaya. Challenging. Every situation, kapag nasa trabaho ka, kapag yung boss mo parang laging nanunupil, parang laging nangaasar. Kapag nasa school, yung mga groupmates mo hindi naman gumagawa, tapos nilalaglag ka pa sa prof mo. Ano ang attitude mo? Ano ang mature attitude mo? Ano ang Christ-like attitude? And that is the purpose of God for us, local church. Our level of spirituality is directly related to how much we become like Christ. Our goal, for you to become like Christ. Follower of Jesus Christ. Disciple of Jesus Christ. Ngayon, mahirap kung ikaw ay hindi talaga totoong ligtas. Kung ikaw ay nagpapanggap na nakakilala sa Panginoon. Kung ikaw ay nagsasabi lang, maaari mong sabihin, tinanggap ko si Jesus, dito lang sa labi mo, dito lang sa utak mo, pero wala talaga yung inner self mo, yung totoong ikaw na nanampalataya ka sa Panginoon. And the Lord gave us, in Ephesians chapter 4, next slide, verse number 11 to 13, He said, and He gave us some apostles. Now, wala na pong mga apostles ngayon. Paano sasabi sila daw si apostol? Apostol daw. Hindi po totoo yung mga apostol na nakikita natin sa TV. Wala na pong mga apostol. And some prophets. Now, merong dalawang trabaho ang prophets. Nagsasabi ng future at nag-exhort. And some evangelists and some pastors and teachers. We have some evangelists today, we have pastors, we have teachers. For what reason? Look at the next verse. For the perfecting, for the maturity of the saints. Who are the saints here? You. Ikaw ay santo. Hindi mo kailangan makanonize para maging santo ka.
Di ba sa Catholic Church, para maging santo ka, kailangan meron kang milagrong ginawa, meron kang, you live your life very good, pure, and then pag nimitingan ng mga bishops, ito si ganito, naghimala to. May mga patotoo na naghimala siya, yung sinaing hindi niya nasunog tuwing nagsasaing siya. Himala ba yun? Di ba? Kaya yung sinaing baka masunog ha. O kaya, yung apoy, kinain niya, hindi siya napahamak. Nagpatuka sa ahas. Ganun, kaya magiging santo. Pero sa Bible, paano tayo nagiging santo? Yung totoong Biblia, yung totoong Kristyanismo, once that you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, brother and sister in Christ, you are already saints. Santo ka. Pero wag naman tayo dito magtawag na Santo Ryan. Di ba? Santo Ryan. Santo Andy. Saint Andy. Ang maganda, Saint Andy. Saint Ryan. Kaya Pastor Bong daw, pangit kasi Santo Bong eh. Santo Bong. Pero totoo, tayo saints. Ibig sabihin, saints separated, consecrated. Galing tayo sa kadiliman, ipinunta tayo sa liwanag. For the maturity of the saints, for the work of the ministry, for the work of the ministry. Kung bakit tayo nagtuturo, kung bakit tayo nangangaral, para upang ikaw ay magturo din, ikaw mangaral din, edifying of the saints of the body of Christ, upang tayong lahat ay ma-edify. Kaya mga kapatid, nandito tayo para ma-encourage. Sa church, nag-church ka para ma-encourage. Amen? Na-encourage ba kayo? Pero hindi lang doon nagtatapos. Encouragement din na nare-rebuke ka din. Nare-rebuke ka sa preaching. Kaya po tandaan po natin, lalo na sa atin, set up natin, hindi pa naman tayo talaga magkakakilala. So, hindi ko kayo alam, hindi ko kilala. So, kung may masasabi ako na parang tinumaan kayo, hindi ako yon, Holy Spirit yon. Amen ba? Wala akong pinapatamaan, wala akong gano'n. Salita ng Diyos. Kumbaga, sabi nga ni Erap, walang kaibigan. Wala ko pa kumpare. Trabaho lang. Another purpose. Till we all come in the unity of faith, of the knowledge of the Son, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Brother and sister in Christ, that's the goal. Maging complete, maging mature ka. Yung attitude mo, maging katulad ng Kristo. Kaya, pag tayo may kaibigan, friend, ikaw pa anong gagawin mo pag ganito nangyari sa'yo? Look at this. Si Jesus Christ, nakikisimpatize sa atin. Ibig sabihin, yung naranasan mo, naiintindihan ng Panginoon. Ngunit hindi siya nagsasala. And God used number of ways to accomplish this task. Natutunan ko, kapag ikaw, alam mo ano yung place kapag hindi nakuha sa, ano yun? Sa santong, ano yung place na yun? Kapag tulungan nyo ako? Pag hindi nadaan sa santong dasalan, okay. Hindi yung biblical pero gagamitin ko parang may paparehas. Natutunan ko sa Christian life ko, ang Kristiyano, as I observe Christians, pag hindi nila natututunan yung sinasabi ng salita ng Diyos, diyan sa pagkakaupo pa lang sa simbahan, hindi sila nagtitiwala na, parang lagi kang doubter. Ipapa-experience sa'yo ng Panginoon, experientially talaga, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang salita. Hanggang masabi mo, oo nga, totoo nga yung sinabi ng salita ng Diyos. Hindi ka makuha sa preaching at di mo maintindihan sige, paparana sa'yo ng Panginoon. And He allows some problems, irritations, trials, responsibilities to come into our lives so that we are motivated to search out His Word. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ganitong situation ng buhay ko? Kaya napaka-importante po na hindi mo pwedeng sabihin nagmamature ka, but you don't search the Scriptures. You don't ask your pastor, ask your teachers. Napaka-importante po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Some spiritual maturity, as we said earlier, is not something that we can gain overnight. And there are many things, next slide, that hinder us from growing and becoming like Christ. Siyempre may mga hindrance kung bakit nahihirapan tayo. Bakit kaya ang hirap lumago? Tanongin mo yung sarili niyo po. Bakit kaya
parang ang tagal ko ng Christian, pero ganito pa din. Katulad ng mga Christian believers, ganun din tayo. Excuse me po. Number one, the society in which we live. Bakit? Ano ba yung lugar? Ano ba yung society? Ano ba yung place na kinabibilangan natin bilang mga Kristiyano? We live in an instant society. I heard this quote, or I read this quote, sabi niya, alam nyo, minsan, akala natin yung mabuhay ka ng mahaba, that's the good life. Yung, nabuhay ka ng mahaba, 100 years old, I have a good life. Ilang taon namatay si Albert Einstein? Sino mga sagot? Yung mga estudyante. Hindi ata siya umabot ng 50s. Tama ba? I think that's 42 or 52. Hindi siya umabot ng 60. Good life is not because you have a long life. Good life is you have a full life. It means, kahit maikli lang yung spend mo sa mundo, pero spend mo yan sa tama, then that's a good life. Maraming mga tao, 35 years old na, 40 years old na, pero 25 years old pa din umarte. Masakit man, pero yun yung katotohanan. Sasabihin ko, di ba? 35 years old na, pero mag-isip, parang 20 years old pa din. Bakit? Tandaan natin, ang Biblia, ginagawa tayong matalino. Bakit naniniwala pa din tayo sa swerte? Naniniwala pa din tayo sa pusa na gumaganto? Diba? Kasi pampaswerte. Tapos pag New Year, Kristiyano ka na, gusto mo pa din ng polka dots? Bakit? Wag yan, Brad, piso-piso lang yan eh. Dapat square-square. Para tigi-1,000. Bakit ang dami pa rin natin mga ganun? Hindi tayo nagmamature. We live in an instant society. Number one, we live in instant society. Gusto natin instant. Again, what is your life? Wag natin, ayun, ganda yung verse sa likod. Redeeming the time because the days are evil. Napakasama na ng mundo natin. Ngayon, naniniwala tayo na ang Diyos meron pang kayang gawin. But don't expect na ang mundo ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Lalo sa Pilipinas, pambira, ang tatayo sa atin, ang mamumuno sa atin, vlogger. Ano pa? Ex na artista. Tapos, tinanong, anong pet peeves mo? Ang pet peeves ko po ay aso. Sa tingin niyo, pabuti ng pabuti ang Pilipinas kung ang namumuno sa atin, walang mga edukasyon? Mga kapatid, ang mundo natin, lalo na yan sa Amerika, pag nanalo si Kamala, tapos ang Christianity. Kaya dapat si Trump ang manalo. Mas favorable siya sa Christianity kahit hindi natin alam kung safe ba si Trump. Pero pag si Kamala ang nanalo, may nagsasabi, Muslim siya, ganito siya, pero kitang-kita na siya ay against sa Christianity. Yung pastor, binasa lang yung Bible sa public, sa Amerika, anong gagawin? Kukulong. We live in instant society. We want what we want and we want it now. Minsan ganun tayo. Para tayo mga bata. Di ba yung mga bata? Mami, gusto ko yun. Pagsasahod na. Hindi, ngayon na. Same. Lord, gusto ko po magkasasakyan. Ayoko ng sedan na. Gusto ko SUV. Dapat this year na. Mga kapatid, that is sign of immaturity. Kapag gusto mo laging mabilis, relax lang. Sabihin mo sa sarili mo, relax lang. Yung katulad ng friend ko na Korean, sabi niya, alam mo sa Korea, kaya yung iba gusto na lang mamuhay sa Pilipinas. Tayo gusto natin mapunta sa Korea, di ba? Nag-aaral pa tayo ng Korean. Ano nga sa'yo? Pero sila gusto nilang pumunta dito. Kasi doon, yung society nila, napakabilis. Na kapag hindi ka nakasabay sa pag-unlad, mapag-iiwanan ka. We want an instant in our life. But mga kapatid, God teaches us in His Word, be patient. Dahan-dahan lang. So, ang ganda ng salita ng Diyos.
Every area of your life, just enjoy. Palagi ko ito nasasabi sa mga young people. Nung elementary ako, gusto ko na mag-high school. Kasi, madadagdagan na yung baon mo, di ba? Nung high school ka na, gusto mo na mag-college. Bakit? Kasi pwede ka nang hindi mag-uniform, pwede na mahaba mo. Nung nag-college ka na, gusto mo na makatapos. Tapos, nung nakatapos ka na, gusto mo magkatrabaho, hindi ka pa rin nag-e-enjoy. Nagtatrabaho ka na, hindi ka pa rin nag-enjoy. Akala mo, pag nagkatrabaho ka na, magiging masaya na buhay mo. Mas mahirap pala. Tapos, sige, mag-asawa na lang ako, baka maiba yung mundo ko. Ganun pa din eh. Brothers and sisters in Christ, lalo na sa mga young people, yung mga bata, hayaan nyo silang maging bata. Hayaan nyo silang maglaro, hayaan nyo silang matulog ng mahaba. Kayo mga young people, relax lang kayo. Dadating ang araw, magtatrabaho din kayo. Just be patient. Sinasabi ng Bible, every area of our life, in the book of Ecclesiastes, enjoy it. Enjoy yung pag-aaral nyo, minsan lang kayo mag-aaral. Kayo pong mga nanay at tatay, hindi kayo habang buhay magpapaaral. Tis-tis lang, be patient. At kapag lolo at lola ka na, yan, just be patient. Makikita mo din si Lord. Amen? Wag mo madali. Every area of your life, wag mo sabihin, pag ganito na. No. Focus on what it is today. Matthew chapter 6, and then enjoy it. Just be patient. Though we live in an instant society. And also as a Christian, another thing, we fight the same battles. Minsan, iniisip natin na yung mga napagdadaanan natin, ikaw lang yung nakaka-experience. That is totally wrong. Hindi po. Totoo na may kanya ka tayong binibitbit, pero hindi lang ikaw yung nahihirapan, hindi lang ikaw yung nasasaktan. In fact, may mga tao pang mas malala sa atin. Kaya, napaka-immature mo, sign ng immaturity natin, yung tipong mabilis tayong mabugnot, mabilis tayong magalit. Meron tayong, sabi nga nila, anger issue. Nawalan na ng laman yung dispenser, sinipa mo na. Ba yan, di in-order ni Brother Marvin. Wala lang sinaing. Ako, medyo, problema ko noon hanggang ngayon, medyo may katamaran ako eh. Kayo ba na-experience nyo na rin, napaubos na yung kanin, pero hindi mo inubos? Kasi pag inubos mo, ikaw maghugas ng kaldero. Di ba, Brad? Kahit gusto mo pa, alam mo yung gutom ka, pero tamad ka, pinili mo yung maging tamad. And God wants us, alam niyo ba sa Bible, ang pagiging tamad, kasalanan? Amen? Ang pagiging tamad ay kasalanan. Kaya nga sinabi, yung mga tamad, huwag pakainin. And we want an instant spiritual results. Next, we want instant spiritual results. Mga kapatid, minsan sa Christian life ko, parang nahiya ako kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, parang itong kasalanan na to, lagi ko na lang ginagawa, tapos lagi ako nang ningi ng tawad sa inyo. Parang ikaw, magsasawa ka na rin. Diba? Kaya nga, sabi ko kanina, habang nagda-drive kami, Brad, ako nga, ang dami ko ng aral sa Bible. Ilang taon na ako nag-aaral sa Bible? 10 years, 11 years, 12 years. Lagi pa ako nagbabasa, lagi pa ako nag-pray. Pero nakaka-discourage pa rin talaga itong bagay na to. Kayo pa kaya? Kumbaga, pastor nga nadi-discourage na palagi nag-pray, palagi nagbabasa ng Bible, nadi-discourage. Kaya yung discouragement, nakakanasan talaga ng lahat. But then again, sa sarili mo, maging patient ka din. Sa counseling, sa Bible school, naalala ko, meron dong napakahirap na situation. Tapos, parang ang hirap mag-advise, pero tumatak yung advice ng kaklase ko. Sabi niya, unang-una mong gawin, kailangan, patawarin mo din muna yung sarili mo. Sa atin, just be patient spiritually. Patawarin mo din yung sarili mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ano kailangan natin gawin? Simba ka lang. Upo ka lang. Basa ng Bible. Ano yung mga obvious things? Yung mga spiritual result, makikita mo din. At makikita mo sa sarili mo, parang walang nangyayari. Stay faithful.
focus lang sa goal. What is that? Read the Bible, pray every day, and then go to church. Ano yung mga kinakailangan natin gawin? Kung gusto natin ng instant spiritual result, lahat ng mga pinagpe-pray natin na blessing, ibigay agad ni Lord. Mga kapatid, hindi po gano'n nag-work ang Christian life. Be patient. Minsan may nasabi ako sa preaching ko, galit na galit. Gano'n kasi ako minsan pag nag-preach, parang gigil na gigil. Kasi, alam niyo yung mundo natin, parang yaman, pera. Parang ang definition ng successful at blessed life is that you being rich. Paano kung sabihin ko sa atin mga kapatid, na sa Bible, maraming mga Kristiyano na namatay sila nang hindi sila mayaman. Tanong, ano naman kung hindi kaya yaman katulad ng iba? Will you still praise the Lord and say, Lord, thank you for this life. I serve you, I have a good life. Mga kapatid, ang tunay na yaman ay yung tong buhay na to na binigyan ka ng Panginoon ng 70 years, 80 years, binigay mo sa Kanya. That's a good life. That's a full life. That's a blessed life. And that is successful life. Yung anak mo, minsan nag-pray ako sa Panginoon, Lord, hindi ko hinihiling maging mayaman ako katulad ng kasing yaman ng iba. Ang hinihiling ko po, yung anak ko, maging mapabuti siya, lumaki siya ng maayos, naglilingkod sa inyo, at hanggat maaari, makakilala siya ng lalaki na kasama niya maglilingkod sa inyo. That's all. That's I define what is successful life. Kapag na-train ko yung anak ko, kung si Charity lang maging anak ko, o meron pa mga ibang mga anak, na sila ay naglilingkod sa Panginoon. Yun ang successful life sa akin. Kahit hindi ako magkaroon ng mayaman or etc. So the society in which you live in, like the Corinthian believer, it's like napakahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Next, our background can hinder our spiritual growth. And under that is ungodly influence. Mga kapatid, sinabi ng Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Ano yung mga ungodly influence? Mga college students, alam ko na busy kayo sa trabaho, busy kayo sa pag-aaral. Tapos, that's good. Dumikit kayo dun sa mga taong gusto lagi nag-aaral. Hindi yung gusto lagi tungga. Diba? Yung mga nagtatrabaho, team building, kahit yung boss mo na yung nag-offer sa'yo na uminom tsaka mag-smoke, panindigan mo na Kristiyano ka. Sino ang mas nakakatakot, si Lord o yung boss natin? Layuan natin yung mga ungodly influences. Madami po. Basta pagbukas mo ng mata mo, hindi mo na kailangan pumunta sa labas ng bahay nyo o sa school o sa trabaho para ma-influensyahan ka. Buksan mo lang yung iPad mo tsaka yung cellphone mo. Imbis na mag-pray tayo sa umaga, anong inagagawa natin? Alam niyo po mga kapatid, kung ano yung mga pinapanood natin, nai-influensyahan tayo yan sa ating subconscious. Kaya kung bakit minsan napapanaginipan natin yung mga pinanood natin, yun yung subconscious mo eh. Napapanaginipan mo habang natutulog ka kung ano yung pinanood mo. Kaya mga kapatid, sa iba sabi nila wag gawing pampatulog yung audio Bible. Okay lang yun. Anong gusto mo? Nakatulog ka kay Tulpo na nag-aaway yung di ba? Pampatulog mo, di ba, yung chismis sa Rafi Tulpo in action o yung audio Bible. So, we don't need to go to other places. Just open our cellphone, laptops, social media. Ma-influensyan tayo naman ng influence. Saka huwag tayong nood ng mga chismis, mga kapatid. Too much for that is not good. Alam mo yung mga vlogger na nag-i-endorse ng sugal, ng ano ba yung sikat ngayon? Scatter pa? Ano yun? Ha? Scatter, hindi ko nga rin alam yun. Ano ba yan? Sugal ba yan? O ano? Siguro laruin natin minsan, Brother Ryan. Ay, oo nga, sugal nga. Huwag tayo, minsan may pagkakataon na nainis ako kay Jessica Soho yung documentation niya eh. Kasi papalabasin niya na totoo, tapos pagdating dito sa dulo, ide-debunk niya lahat ng sinabi niya. So parang niloloko lang yung mga tao. Click, ang tawag doon,
para lang maraming viewers. So, ungodly influences. And another one, but not the least, improper Christian influences. Now, di na tayo magtatagal, wala na tayong oras. Tandaan natin, kung ano yung ginagawa mo sa social media, sa personal, nakaka-influensya ka. Kapag ikaw ay, yung attitude natin, may mga influence tayong nagagawa. Kaya napaka-importante po ng testimony, how we behave. Those things that we put in the social media. Lalo na, tandaan natin, mga matatanda, bata, kung ano ang ginagawa ng matatanda, sa mata ng bata, ito ay tama. So kung nakikita ng mga bata, ay okay lang pala yun, o ganito yung ginagawa nila, ganun din lang gagawin nila. So, what this generation neglects or rejects, ganun ang gagawin ng mga kabataan. Kaya po mga kapatid, mga anak natin, palagi natin pilitin. Kahit mainis sila, palalahanan natin, anak, huwag natin kalimutan ng Panginoon. That is the most important thing in life. So, kung meron mga improper Christian influences tayo, tingnan natin, lahat ng action na gagawin natin, meron yung apekto sa body of Christ. Next slide. God established the church for purpose of bringing His children to spiritual maturity. Sa madaling salita, hindi mo kaya maging spiritual na isa lang. Kailangan mo ng church. Kailangan natin ng isa't isa. Sabihin nyo nga, kailangan to ang church. Isa pa, kailangan to ang church. Mga kapatid, hindi mo kayang mag-isa. Hindi ka magiging spiritual pag spiritual ako, pero hindi ako mag-church. Okay na ako sa bahay. I can sing and praise the Lord myself. No. Kailangan mo ng church. In the Old Testament, the glory of God was manifested in the temple. And in the New Testament, the glory of God was manifested not in the church building, not in that building, but we. Yung kaluwalhatian ng Diyos, nagmamanifest we as a church sa ating mga magkakapatid sa Panginoon. The question is, ano yung mga naghihinder sa'yo? Yes, we live in this society na napaka-karnal. The system of the world is not good. And ano yung mga naghihinder sa atin? Kung ikaw ay nagtatanim para ikaw ay lumago ng lumago, ano ang ginagawa ng mga magsasaka? Siyempre, papainitan, lalagyan ng fertilizer. Pero ano pa yung ginagawa? Para yung isang halaman or anong tanim, lumago na lumago. Tinatanggal yung mga damo na nakapaligid. Kailangan natin tanggalin yung mga bagay na nagiging dahilan para tayo ay lumago. So, next slide. Question is, are we growing in Christ? You want to grow in Christ? The goal is spiritual maturity to become like Christ. Ano yung mga naghihinder? You must consider those things. Ito, masyado kang nag-spend 8 hours, 4 hours sa cellphone mo, sa social media, pero sa Bible, 1 chapter, hindi natin magawa. O bawasan natin to. Bawasan natin to. Alisin natin yung mga ganito. Mga impluensya ng barkada, impluensya ng ano. Mga sarili natin, nakita natin, magkaroon ka ng tinatawag na self-evaluation. Magkaroon ka ng notebook. Ano ba yung ginawa ko ngayong day? Mas marami yung spend ko sa paglalaro, sa ganyan. Ikaw ba ay nanalangin? Ikaw ba ay nagsaliksik ng salita ng Diyos? Let's consider those things that hinder us from growing Christ. Let's all stand up. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for another opportunity to listen to thy word. Ama, dalangin ko po na kami po ay lumago as a Christian. And that is the goal, na maging katulad po ng inyong anak, ang aming Panginoong Kristo. What would Jesus do? In every area of our life, ano po ang magiging attitude namin? How we behave, Lord? Paano kami mag-iisip? Nawa po ma-apply namin sa iyong salita yung Philippians chapter 4. Na whatsoever things are true, honest, pure, lovely, yun po ang magawa namin sa aming buhay. And we're so sorry, Father, kung kami po ay lukewarm Christian, kung kami po ay stagnant.
At salamat po na pinaparealize niyo po sa amin na hindi lang po kami mag-stop sa pagiging ganito, kundi gusto niyo po kami lumago. Manalangin sa inyo palagi, magbasa ng inyong salita, manambahan kasama kapatiran. Sapagkat sa magantong pamamaraan, kami po ay lalago. And help us, Lord, to remove those things na naghihinder sa amin upang kami po ay lumago. Kung meron man kami masamang impluensya ng barkada, tulungan niyo po kami na layuan sila. Sa aming pong trabaho, sa aming school, o anong pong bagay, tulungan niyo po kami. Thank you, Father. And for us Christians, I want to talk to you and encourage you that God wants you to grow. And there are times in our life na nahihirapan tayo. Nag-settle lang tayo na ganito na lang ako. Siguro, I will stay like this. But no, brother and sister in Christ, God wants you to grow in Christ, in His knowledge, in His love. Mapuspos tayo ng banal na espiritu at ma-feel tayo ng kanyang salita. I want to challenge you and let's have a personal moment with the Lord. You come forward and pray this to the Lord. Lord, please help me to grow sa aking Christian life. And nawa maging goal mo to araw-araw in our life. And you, kung hindi ka pa sure na ikaw ay ligtas, sabi mo sa Panginoon, nais ng Panginoon na ikaw ay manampalataya sa Kanya. You are a sinner, you cannot save yourself. Pray this prayer. Lord Jesus, I want you in my life. I'm a sinner. Please save me. And brother and sister in Christ, if you pray that prayer, God promise you that He will give you eternal life. And God wants you to grow spiritually. Ama, once again, salamat po sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po kami, mga kakapatid, corporately, as a church. Nawa po, kayo po ay malugod sa aming buhay. Nawa po, patuloy niyo po kami i-bless financially, spiritually, and every area of our life. At marami po kaming mahikayat na maglingkod sa inyo, makapag-soul winning dito po sa lugar ng mabuhay. Marami pong mga tao makakilala sa inyo, Father. Bless niyo po ang inyong mga anak, mga naghanap ng trabaho, bigyan niyo po ng trabaho na inyong kalooban, ipakita niyo po ang inyong kalooban at tulungan silang sundin to. At sa mga nag-aaral, bigyan niyo po sila ng karunungan, excel them, O God, at sa mga nanay, tatay na nagtatrabaho, palangin niyo po silang ingatan at bigyan ng kalakasan. Thank you, Father, and all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Kantahin po natin ang ating doxology. Praise Key of G. All together now, ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. You may be seated. Mag-announce po ako ng isang minuto. So, mamaya mga kapatid, titingnan natin na matapos tayo ng 12:50. Magsimula ng 12:50 and then matapos bago mag-alas 2. So, sapagkat meron pa akong turo mamaya ng 4 o'clock hanggang 8 o'clock. So, sa Brookside Bible School po. Tapos, yun po, improve mga young people, patuloy natin yung mga assignment natin, mga kailangan natin gawin para ma-improve yung ating simbahan. And since medyo marami tayo ngayon, para malagay natin sa cover ng group at medyo kompleto tayo, pwede po bang mag-picture tayo dito sa unahan ng mabilis na mabilis? So yung mga lalaki dito na lang sa harap, ay sa platform, tapos yung mga babae dito na lang sa gilid. Sige po.